Ubod. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol. Naging mainit na usapin sa gitna ng impeachment trial ngayong linggo ang ukol sa Article 1, ang alleged misuse and irregular liquidation of confidential funds ng Office of the Vice President. Isinalang sa linggong ito, nitong kahapon, July 29, ang dalawang mga bankers na sina Violeta Constantino at Ninita Campuzano na dati ay Land Bank manager. At dito sa kailang testimonya, ang sabi nila, merong malaking cash withdrawals ng Office of the Vice President at nung una pa ng Department of Education kung saan si Vice President ngayon ay siya ang Secretary ng Department of Education. Itong dalawang pangtanggapan na ito, ang Department of Education at ang Office of the Vice President, ay parehong may pondo na mga intelligence fund or confidential fund. Malalaki ang mga pera na ito. Ha? Magkano ang pera na pinag-usapan dito? Ang pera dito na pinag-usapan sa confidential fund sa ilalim ng Office of the Vice President ay nagkakahalaga ng 500 million. 500 million. Samantala, ang confidential funds naman ng Department of Education na noon ay hawak ni ngayon Vice President Sara Duterte ay nagkakahalaga ng 112.5 million. DepEd dito ha. Kaya itong dalawa, pag pinagsama mo, 500 million plus 112.5 million ay may total ito na 612.5 million. Ito ngayon ang halaga na iniimbestiga at dapat sinasagot sa impeachment trial sa ilalim ng Article 1, misuse and irregular liquidation of confidential funds. Dito sa mga liquidation ng mga confidential funds na ito, dito naglabasan ng mga pangalan na minsan ay matatawa ka sa mga pangalan na parang wala doon, wala dito. Kagaya na lamang ng Piatos. Marami dyan mga naglabasan, natatawang ilan sa mga pangalan na yan. Anyway, nakakatawa man, basta totoong pangalan, okay lang yun. At yun ngayon ang sinisilip ng mga investigasyon na ito, lalong-lalo sa korte. Ang sabi ng banker na testigo na si Ninita Campuzano, ay noong panahon na ito ay siya mismo ang namamahala, kumbaga siya nag-attend sa withdrawal ng mga malalaking pera na ito. Mga pera na wini-withdraw ng buong-buo na cash mula sa bangko. Kaya ang tawag nila dito ay unusual. Hindi naman ibig sabihin na illegal. Unusual lang. Kumbaga, hawaray-waray, baga urosahon man. Diri man inibaga sugad pirmi ka nga panahon nga nagwi-withdrawin talagod tila or taladag ko nga kwarta. Inidag kong duro, volume. Malakihan ito. 500 million in cash na iyong i-withdraw. O kaya 112 million in cash na iyong i-withdraw. Kasi ganitong nangyari. Ayon kay Campuzano, ang Office of the Vice President, nung siya pa ang nandyan, ay nag-withdraw ito ng kabuuan na 500 million in cash. Cash talaga ito na kinuha mula sa bangko. At ang mga withdrawal na ito ay nangyari sa gitna ng December 2022 at July 2023. Sa kalagitnaan, in between. Dito sa mga pitsang ito, December 2022 at July 2023. Diyan sa mga pitsa na yan, na withdraw
ang 500 million na confidential fund or intelligence fund. Mula naman sa DepEd, Department of Education, na hawak noon bilang sekretaryo ni Vice President Sara Duterte, tatlong mga cheque ang ininkas sabay-sabay. Ang bawat cheque nagkakahalaga ng 37.5 million. 37.5 million. Kung yun ay total mo lahat, abot yan ng 112.5 million. Kaya, yun ang sinasabi ko kanina, 500 million plus 112.5 million, ayon ang total, nagkakalaga ng 612.5 million. Ito ngayon ang mahalagang na malaking bagay na pinag-uusapan sa gitna ng impeachment trial under Article 1. Kailan ba naging secretary ng Department of Education si Vice President Sara? Kung inyong maalala, nung sila'y maupong dalawa, pagkatapos nilang manalo, at sila'y naupo na officially sa kanilang katungkulan, June 30, 2022. June 30, 2022. Sabay na mo po si Presidente Bongbong Marcos, I love you, BBM. I love you, BBM. So, sabay na mo po si Presidente Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte na sa panahon ng kampanya ay nagsabi, I love you, BBM. Diba? Palakpakan ng mga tao dyan. I love you, BBM. Diba? So dahil sila ay magpartner, magka-running mate, ibinigay ni Presidente Bongbong Marcos bilang assignment sa Vice President na siyang mamahala bilang Deputy Secretary ng Department of Education. Tinanggap yun. Tuwang-tuwa si Vice President Sara dahil meron siyang tatrabahuin. Ngunit along the way, ay talagang naglabasan, may mga problema between them. Hindi natin alam kung ano yun. Hindi natin alam kung yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hindi tinupad ni BBM ang aming usapan. Ano kaya itong usapan na ito na hindi tinupad? Pati ako to rin, napapa-wonder. Napapasabi lang ako na, I love you, BBM. So nagka-problema. Hindi tinupad, hindi natupad yung usapan. So nagka-problema, nagkatampuhan, hanggang sa nagkagalit, hanggang sa bunggang-bungga na ang kanilang bangayan ngayon. Pati si Ate Aimee nakisali na rin sa bangag-bangag. Sa kung ano ng mga away nila. Ito lang si Ate. Ate, kumusta ka na? Ngayon. Dahil dyan sa kailang problema sa issue na between PBBM and Vice President Sara, ay nag-anunsyo na magre-resign si Duterte Sara bilang Deputy Secretary. At ngayon nga ay tinotoo, nag-resign siya noong July 19, 2024. Pero bago pa sumapit ang araw na yan, dahil una siya nag-anunsyo, ay naitalaga na effective noong July 18, 2024, ang ngayon ay incumbent Deputy Secretary na si Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Ayon, so siyang pumalit kay Deputy Secretary before Sara Duterte at ngayon si Angara na. So, mula lang siya mag-resign dyan sa DepEd, tuloy-tuloy na ang kailang bangayan ni PBBM. I love you, BBM. Pero, na-withdraw na yung confidential fund ng DepEd. Na-withdraw ng buong buo 112.5 million in cold cash na na-withdraw. Kung saan napunta ito, saan ginamit, sino ang mga nakakuha nito, yun ngayon ang trabaho ng prosecution base sa kailang mga ebidensya. Kaya ito ay parte ng impeachment trial.